Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig yan ang daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Rafi Tulfo, ito na po ang pinaka big time na Tulfo, no? Ayon po kay Rafi Tulfo, ang ugat daw po ng bulok na sistema ng Pilipinas ngayon ay si Pangulong Duterte. Nakakasama po ng loob dahil pare-pareho lang po sila ng sinasabi, no? Nakakasama po ng loob dahil 4 na taon na po o mag-4 na taon na po sa panunungkulan si BBM, Duterte pa rin po ang may kasalanan ng lahat. Okay, pag-usapan din po natin ang napakatalino, napakagandang panukala ni BBM na gayahin ng Singapore sa kanyang bubble gum ban. Antindi mo talaga, BBM, no? Dahil daw yan, dyan daw po sa simpleng bubble gum ban ay malaki ang naiturong disiplina at yan ang dahilan kung bakit umunlad ang Singapore. Patawa talaga tong Pangulo natin. Yan po. At yung tatlo po na nag-withdraw, si Mig Zubiri, JBR, si Win Gatchalian, nag-withdraw po ng kanilang pirma diyan po sa Blue Ribbon Committee draft report. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasensya na kayo kung medyo hindi po natin natutuloy-tuloy yung ating regular programming kasi po talagang hindi po normal ang aking mga pakiramdam ngayon. Ngayong mga panahon na to. Kaya kasalukuyan po, nakikinig ako. Mukhang mahaba pa po yung magiging diskusyon diyan po sa botohan, no? Sa in substance, dito po sa impeachment ni BBM. Dito po sa House of Representatives. Umaasa naman tayo na ibabasura po nila yan ngayong araw. Pero mamaya na po natin yan dahil kasalukuyan pa lang yan nagaganap. Mamayang gabi na natin yan na magiging topic. Ngayon po, pag-usapan natin, kaya natabunan tayo ng balita eh. Napakarami na po na balita. Unahin na po natin to kay BBM, no? Ito pong bubble gum ban. Okay. Bakit po, ano po ang logic nito, no? Sa kanyang vlog, pinaliwanag ng Pangulo na mahalagang sukatan ng isang magandang polisiya ang kakayahan nitong magbigay gabay, mapabuti ang pag-uugali ng tao at madaling ipatupad at higit sa lahat, hindi maging perwisyo sa publiko. Ayan. Halimbawa, tanyagang Singapore sa polisiya ng pagbabawal ng bubble gum. Pinagbabawal ang pagbebenta at pagpapasok nito sa bansa dahil napakahirap linisin. Kapag dinidikit kung saan-saan, maraming insidente na na-stuck ang pinto ng tren dahil sa improper disposal. Lumalaki ang cleaning cost, delay ang biyahe. Ito po yung mga pag-iisip na ina-adapt po natin yung mga ginawa ng ibang bansa na completely out of context, no? Ginagaya lang natin yung sa tingin natin madaling gawin at ipinagpapalagay natin na kaya umunlad yung bansang Singapore dahil dyan sa lintik na bubble gum ban na yan, no? Ang dali lang eh, puta, di iban mo lahat ng bubble gum, uunlad na ba tayo? Kita niyo sinasabi kung saan-saan daw, puta, punong-puno ng basura ang kapali. Ang dami nating problema, no? Ang sinasabi ninyo, disiplina ng tao yung disiplina ng pagtatapon ng bubble gum. Una,
Wala na po ako nakikita gaano nang umunguya ng bubble. Hindi na po. Siguro nung pinatupad yan, noong 1970s, lahat ng taong umunguya ng bubble gum. Ngayon po, wala. Ang ganda pakinggan, di ba? Halimbawa, pinatupad po natin, bawal na kumain ng bubble gum. Pero pwedeng mag-addict. Pwedeng maging addict, protektado ka. Pag nag-addict ka, protektado ka ng human rights. Bawal kumain ng bubble gum pero pwedeng magnakaw ng bilyon-bilyon. Pwedeng hindi ka makukulong. Magnakaw ka ng bilyon, magsoli ka ng milyon, okay ka na. Alagang-alaga ka na ng mga tao. Ang pangit po talaga kasing pangit po ni Llamas. Kung yan po, nakakatawa tayo. Okay. Pero, kinakalimutan po natin eh. Maliit na parte lang po yan ng Singapore policy, kaya sila umunlad. Di ba? Alam niyo po ba kung ano ang malaking bahagi ng polisiya ng Singapore kasabay ng bubble gum? War on drugs. Magugulat kayo. Dito ang war on drugs, 6 na taon pa lang ini-implement. Pinagmumukha ng palpak. Bakit palpak? Hindi raw napigil. Sa Singapore po, 1971 sinimulan yung war on drugs. Ulitin ko, sa Singapore 1971 hanggang ngayon nagwa-war on drugs sila. Ano po ibig sabihin yan? Hindi nyo kaya ng 6 years yan, dapat continuous. Ang kasabay po ng bubble gum ban ay war on drugs sa Singapore. Ang kasabay po ng bubble gum, pagpapaunlad po ay war on corruption. War on drugs, war on corruption. Naintindihan ninyo? Sinimulan ni Lee Kuan Yew. Kabats pa ng tatay ni BBM si Lee Kuan Yew. Sila po yung mga leaders no na pinag-aaralan namin. Nung elementary ko, yan po ang mga pinag-aaralan naming pangalan. Pinakakabisado yan sa social eh. Di ba? President of the Philippines, Ferdinand Marcos. President of Prime Minister of Singapore, Lee Kuan Yew. Kasabay pa ni Marcos yan. Nung nagsimula silang war on drugs. Putya, 6 na taon pa lang, ang ganda na ng tinatakbo ng war on drugs eh. Ni Tatay Digong eh. Alam mo yun? War on corruption. Hindi niya sinabi. Pwede ba umunlad dyan na pinigilan lang kumain ng bubble gum yung mga tao? Kaya sila umunlad, hinigpitan nila yung war on drugs. Marami silang pinatay na mga drogista at mga tulak, mga pusher, mga drug lords. Kaya sila na umunlad, pinagpapatay nila yung mga corrupt officials. Nag-war on corruption sila, nag-war on drugs sila. Pucha, sa atin i-adapt natin yung, ipagbawal natin yung yung pagkain ng bubble gum. Pero pwede kayo magdroga, pwede kayo mangurap. Pwede nyo gawin ang lahat. Pwede kayong magpatubig. Pwede kayong magtirahan kahit saan. Wag lang kayo kakain ng bubble gum. Alam niyo, selective. Yung pinakamaliit. Gayahin natin yung Singapore. Ano ba pinatupad ng Singapore? Pinagbawal nilang bubble gum. Di naman po tayo mahilig sa bubble gum. Ang mga Pilipino po mahilig sa nganga. Sigarilyo. Hindi niyo pagbabawal, di ba? Kasi wala naman. Alam niyo, nakakatawa kasi ang laki-laki po ng problema natin. No? Pero ang naiisip po ng Pangulo ng Pilipinas, tignan nyo,
Yung ICI na sinasabi ninyong paglutas yan, makakalutas yan dito sa problema natin sa corruption. Hindi na nga alam ng ICI kung tuloy pa ba sila o hindi na eh. Mismo mga tauhan ng ICI, hindi na alam kung tutuloy pa ba sila o hindi na. Saan ka nakakita? Gumawa kayo ng ahensya para mag-imbestiga sa mga korap. Mismo yung mga tao ron, hindi na nila alam kung tutuloy pa ba sila o hindi na. Yun lang ha, hindi pa natin kino-question kung may epekto ba yung pagtatayo nun o wala. Alam nyo naman eh. Alam na natin ngayon lahat na yan, pautot lang para masabi na may ginagawa ko no. Ngayon, eto na naman, magpapautot na naman. Magbabulgam tayo. Pagbawal natin ang bubble gum. Okay. Lahat pwede, bawal magbubble gum. Pwede kayong magdroga, pwede kayong magnakaw. Pero bawal kayong magbubble gum. Masaya 'yon. Masaya 'yun. O punta. Ganyan po ang presidente natin. Ang husay, 'di ba? Sana i-adapt mo na rin lang yung Singapore. Yung kaunlaran ng Singapore, ginaya mo na talaga yung totoong proyekto ng Singapore. War on drugs, war on corruption. Putya, hindi nyo nga mabanggit si Martin eh. Bawal nga banggitin si Martin eh. Sa war on corruption eh. Biruin nyo, panahon pa ni Lee Kuan Yew, gusto ninyo matapos ni Duterte yung war on drugs ng 6 years? Ang laki na nga ng ginawa ni Duterte, ang gagawin nyo lang, susundan nyo. Yung Singapore, 1971 pa sila, nag-war on drugs. Hanggang ngayon, nagwa-war on drugs pa rin sila. Imagine niyo yun. Mahigpit po sila. Pati po yung mga Singaporean na nagdroga sa ibang bansa. Susuriin nila pag galing ka sa ibang bansa, kung ikaw ba'y nagdroga ron, yari ka pa rin. Dito kinakalingan nyo, yung mga addictionist, pinagtatayo nyo pa ng museum eh. Tapos sasabihin nyo na ang i-adapt nyo lang yun lang maliit. Bahagi lang po yan ng pagdidisiplina. Ang inuna ni Lee Kuan Yew, makinig kayo sa mga speech ni Lee Kuan Yew. Makinig kayo sa mga sinabi ni Lee Kuan Yew, magbasa kayo. Malupit, mahigpit sa mga magnanakaw, sa mga corrupt officials at saka sa mga droga. Puta, hindi. Iniitsipuera nyo yung pinakamalaking bahagi. Maliit na bahagi lang yung bubble gum na yan. Yun ang pag-unlad. Di ba? Hindi. Putya, may magandang proyekto, pasasamain sa media. Yung mga media kasi, mga bayaran kasi kayo. Drogista yata kayo lahat eh. Bakit masama-masama ang war on drugs? Lahat. Tapos, asan ang ating ang dami po nakatenga. Sasabihin nila, ay, panahon pa ni Duterte yan, hindi tinapos. Hindi tinapos. Hindi na natapos. Pero marami nagawa, hindi na natapos. Ano dapat nyong gawin? Itenga? Hindi. Dapat tapusin. Putya, tinitenga na lang. Ang dami nakatengang hindi natapos ni Duterte. Hindi po ganun ang pamumuno. Every 6 years, lahat ng ginawa ni Duterte, tigil na yan. Ganun ba dapat? Kahit napakalaki na nagastos, yung dumadaan po ng NLEX, makikita nyo po na wala na pong karugtong. Tigil na po yung mga parang may skyway din dyan na hindi ko alam kung saan papunta. Tigil na yun. Lahat tinigil eh. Yan ang katinoan ng gobyernong ito. Ngayon, si Tulfo, isa sa pinakasikat na politiko, isa sa pinakasikat na leader, maraming bumibilib. Pareho lang ng utak.
Ang ugat daw po ng bulok na sistema ng Pilipinas ay si Duterte. Akalain mo yun? Alam niyo po pagkakaiba ni Duterte sa inyong lahat? Si Duterte, alam niya problema ng Pilipinas. Si Duterte, alam niya ang problema ng Pilipinas, therefore, alam niya kung paano nilulutas. Nung panahon ni Duterte, laganap ang krimen. Laganap ang droga. So ano ang pagtugon niya sa krimen at droga? Simple lang, war on drugs. Dahil karamihan ng krimen, karamihan gumagawa ng krimen, mga addiksyonis. So dalawa po, bumaba ang krimen, bumaba ang droga dahil sa war on drugs ni Tatay Digong. Palpak daw yun dahil hindi natapos ni Digong. Yan po ang utak ng isang tulpo. Palpak daw ang war on drugs ni Tatay Digong. Bakit daw palpak? Teka muna, tignan natin. Ayan, Tulfo stated that current suffering sa Pilipino is a result of failures and negligence left behind the Duterte administration rather than the fault of current government. Ano po pinakamabigat na problema natin dito? Ngayon, nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Trilyon pa ninanakaw ng mga magnanakaw. Sino ang sinisi ni Tulfo? Si Duterte. Ngayon nagnakaw. Nung si Duterte namumuno, hindi sila makapagnakaw. In fact, wala silang matukoy. Kahit isa man lang na ghost project nung panahon ni Duterte. Lahat ng ghost project na tinuturo ngayon, nanawa na yata sila sa katuturo eh. Lahat ng ghost project ngayon, attributed yan sa kasalukuyang gobyerno. Ibig sabihin, walang ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Kasalanan daw ni Duterte kung bakit may ghost project ngayon. Kasalanan ni Duterte kung bakit magnanakaw. Nakita po ninyo? Ngayon, kung sakali pong iboto yung presidente yan, ano po ang gagawin yan? Katulad lang din ni Marcos. Isisisi lang din kay Duterte. Kaya kay Marcos, dalawa na sisi niya, Duterte at Marcos na. Wala silang magagawa kasi naghanap sila ng sisi. Si Tatay Digong ba nung namuno, sinisi niya lang, daming droga, kasalanan to ni ano. Hindi po namin narinig kay Tatay Digong na binanggit man lang yung pangalan ni Pinoy, kasalanan to ni Pinoy, kaya wala akong gagawin. Wala nagawa si Pinoy ah. Alam nyo ba na halos sa pagmamalaki nga ni nung namatay si Pinoy, 'di ba? Pinupuri ni Lenny. Gusto niyang gawing necropolitics eh. Pinupuri niya si Pinoy. Wala may pagmalaking nagawa ni Pinoy na natapos eh. Iisa lang eh. Maliit na highway. Hindi ko alam kung anong highway 'yun. Samantalang kay Tatay Digong, marami nagawa, marami na simulan. Marami pang tatapusin. Sino na dapat tatapos kung hindi natapos? Alam nyo ba na maraming tinapos si Tatay Digong na nasimulan panahon pa ni GMA, panahon ni Pinoy? Bakit? Trabaho yan eh. Ano mang hindi natapos, tapusin mo. Bukod pa sa natapos ni Tatay Digong na mga dati pang hindi matapos-tapos, alam nyo ba kung bakit hindi matapos-tapos yung mga skyway nung panahon ni Pinoy? Problema lang yung mga right of way. Sino po ang may kakayahang nagtrabaho niyan? Si Duterte. Ikaw ba may lupa ka? Sabihin sa'yo ni Duterte, kailangan natin ng lupa mo. Yes, Mr. President. Ano pong lupa ang kailangan nyo? Nanginginig pa yung mga may-ari ng lupa para ibenta sa pamahalaan. Bakit? That's leadership. Mahirap nang makalaban to mamaya. Di ba? Ano man ang sabihin ninyo, may resulta si Tatay Digong. Okay.
Bakit nag-war on drugs si Tatay Digong? Bakit siya nag-build? Bakit siya nag-war on corruption? Dahil gusto niyang umunlad ng Pilipinas. Hindi to simpleng tumutugon lang siya sa problema. Alam niyo 'yun? Talagang nagke-create siya ng sitwasyon para umunlad ang Pilipinas. Bakit siya nakipagkaibigan sa China? Hindi katulad ng mga nauna sa kanya. Isa lang ang kaibigan natin. US lang na US. Bakit binuksan ni Tatay Digo yung pakikipagkaibigan sa China? Marunong nga eh. Nag-iisip eh. Daming pera ng China. Mas masarap kaibigan ng China kaysa kaaway. Bakit? Pag kaibigan mo China, marami kang proyekto. Ngayon, pati yung mga proyekto ng China na legacy na ni BBM, pero okay. Kaya yung mga ginagawa ni Tatay Digong, simple lang ang lahat eh, di ba? Dahil nag-establish muna siya ng leadership. Paano ka makakapag-establish ng leadership? Pag sinabi mo, ginawa mo. Ano sinabi niya nung kampanya? Tigilan niyo yung pagdodroga-droga na yan. Papatayin ko kayo. Pasensya na po YouTube, minsan lang. Oh. Ano nangyari nung pagkaupo niya? Dami. Tatingin niyo ba lahat yan si Digong? Hindi. Wala na ba yung mga drug lords? Hindi ba sa tingin niyo naglinis yung mga drug lord? Pero hinayaan na rin ni Digong na, di okay. Sumama pa kayo sa amin. Kung ako yun luminis talaga eh. Kasi itong mga nagsasabi na walang epekto yung war on drugs, yan yung mga tao na paglabas, eto pasensya na yung mga mahihirap yung kapwa ko mahirap. Mahirap naman tayo eh. Naunawaan nyo yung war on drugs, kilala nyo yung mga adik, kilala nyo yung mga drogista sa inyong lugar. Mahirap tayo eh. Magkakakilala tayo doon sa lugar. Kilala natin yung mga adik, hindi man sa pangalan, sa itsura nila, araw-araw na nakatambay sa kanto. Nagtataka ko yung mga mahirap, nakikisama pa sa mga style ng mga mayayaman eh. Yung mga mayayaman, pwedeng hindi nila naramdaman yung war on drugs. Bakit? Pagbaba nila ng sasakyan nila, kotse sila pupunta na opisina, kotse sila pupunta ng eskwelahan. Tayong mga mahirap, wag na tayong magbulahan. Maglalakad tayo papunta ng sasakyan ng tricycle, maglalakad tayo papunta ng sakayan ng jeep, sakayan ng bus. Naglalakad lang tayo papunta ron sa sakayan. Hindi nyo ba nakita na luminis, tumahimik nung panahon ng war on drugs ni Tatay Digong? Ang problema sa inyo, pinagbubulan nyo yung sarili nyo. Mahirap na nga kayo yung mga sinasabi na mayaman na walang epekto yung war on drugs, hindi nyo naramdaman talaga. Tagalooban ka, puta, nawala yung mga adik na harang-harang doon sa bago ka makapunta ng tricycle, bago ka makapunta ng sakayan ng jeep, nawala yung mga addiksyonis. Tapos maniniwala ka doon sa nakasakay sa kotse, pagbaba ng bahay, pagbaba ng kondominium. Huwag tayong magbulahan. Si Tatay Digong, totoo. Yung build. Walang skyway, nagka-skyway. Duterte, basurahan, naging pasyalan, Dolomite Beach. Boracay, tinatapon yung echas ng mga lahat ng mga hotel doon na mismo sa Boracay. Pinalinis ni Tatay Digong. Build. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Tapos sasabihin nila ngayon, wala naman pala talaga na ipatayo si Digong. Wala raw talaga na ipatayo si Digong. Ano yung nakikita namin? Sinabi nyo lang na media na walang pinatayo, maniniwala na kami. Ibig sabihin, hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa Skyway, nangangarap lang ako. Sa Bonifacio talaga ako at natatraffic. Utot nyo.
Ang labanan kasi dito, ang labanan natin, maniniwala ka, niloloko ka ng harap-harapan versus yung mga totoong naganap. Masama daw epekto ng ano. Masama daw epekto. Baka yung nagsasabing masama epekto, mga drug lord yan. Alam naman natin eh. Si Dilima, numero 1. Ano ba? Ayun naman no. Si Dilima nakulong ng 7 taon. Ibig nyo sabihin walang kasalanan si Dilima? Napatunayan na walang kasalanan? Ano nangyari talaga sa kaso ni Dilima? Hindi nyo ba napanood? Hindi nyo ba napanood yung hearing? Kaano-ano mo si Dilima? May relasyon ka. Nagalit nga siya sa akin dahil nakaboler ako na Duterte. O, kanya-kanyang trip yan. Ganon. Hindi nyo ba narinig yung ano tawag sa'yo ni Dilima? Jonel! Binubola ba tayo lahat na nasaksihan natin? Nasaksihan natin yan lahat eh. Ano hindi natin nasaksihan? Nung bumaliktad na, paano bumaliktad yung mga testigo laban kay Dilima? Hindi natin nasaksihan yun. Oh, nabalitaan na lang natin, nagbaliktaran na sila. Ngayon, kung ako si Dilima, kaya hindi mo mapaniwalaan, no? Kung ako si Dilima, nakulong ako ng 7 taon dahil sa inyo, papakulong ko rin kayo. 'Di ba ganun dapat? Bakit hindi niya pinakulong? Ikaw, kaya ka nakulong ng 7 taon dahil dito sa mga fake na testimonya ng mga fake na witness kuno. Bakit hindi mo ipakulong yung mga fake witness? Yung mga pambobola na yan, si Tulfo, pag naging presidente yan, walang gagawin. Bakit? Isisisi niya kay Duterte. Ay, wala tayong magagawa dyan. Droga? Wala tayong magagawa dyan kasi hindi tinapos ni Duterte. Hanggang ngayon, ganun pa rin utak nila. May droga pa rin ngayon. Kala ko ba nag-war on drugs? Yung Singapore, nag-war on drugs 1971 hanggang ngayon. Tuloy-tuloy ang laban sa droga dapat. Yung Singapore, nag-build hanggang ngayon. Alam nyo ba dati, mas maunlad pa tignan ng Pilipinas dyan sa Singapore? Ito ang matitiyak ko sa inyo, 6 na taon nung panahon ng panunungkulan ni Duterte, walang naging bagong adik. Siguro abnormal na lang yun. Hindi pa ba sapat na magandang pamana yan kay BBM? Bakit mo natiyak ba dong? Simple lang po yan. Tignan ninyo. Simplihan nyo lang yung lahat ng bagay. Nababalitaan mo, pucha, may war on drugs si Digong. Hindi ako adik. Hindi ako adik ngayon. Nagwa-war on drugs si Digong, ang dami natutumba. Ngayon kaya ako mag-adik. Subukan ko kaya mag-adik ngayon. Kaya tignan niyo yung mga adik na nagbalikan. May mga edad na lahat. Wala yung mga bata-bata. Lovely Sibukawa, thank you very much madam sa 320 yen. Magandang tanghali po sa atin lahat. '71, panahon pa ng tatay ni BBM. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang war on drugs ng Singapore. Hatawin ka. Ang gusto mo mapulot sa Singapore, ipinagbawal ang bubble gum. Hindi. Tapos may ang ugat ng mga kabulukan ng Pilipinas, si Duterte.
Paano mo papaniwalaan to mga to? He argued that under Duterte, government institutions were neglected. A culture of fear prevailed and mechanisms for accountability were allowed to rot. Yung mga government institution daw ay neglected. Ang pananaw ni Tulfo, pananaw lang ng maikli lang yung pananaw niya, yung war on drugs lang. Hindi mo ba nakita yung build? Bakit may build? Kasi, Tulfo, makinig ka, Tulfo. Tulfo, lapit mo ulo mo, putang. Para ayusin natin yung buhok mo. Matatapang yung mga Tulfo. Hindi natin pwedeng duruin yan. Lapit mo nga ulo mo, ayusin natin yung buhok mo. Alam mo ba kung bakit may build, Tulfo? Lahat ng mayayamang bansa nag-invest sa infrastructure. Walang mayamang bansa na yung infrastructure nila ay palpak. Lahat, as in lahat. Walang kaya pag hindi maayos ang infrastructure mo, hindi ka pamayamang bansa. Lahat ng mayaman nag-invest sa infrastructure. Paano ka papasukin ng mga tapos pumasok yung mga foreign capital sa atin panahon ni Tatay Digong. Mga turista natin, dinadayo tayo ng mga turista. Dami. Hindi niya mapapatupad yung bubble gum ban dito. Ano yun? Malalaking kumpanya yan, may-ari ng chiclet. May chiclet pa. Kaya, eto po, nakakatakot na maging presidente. Ito pa. He argued that Tulfo has previously criticized specific Duterte-era policies such as war on drugs, calling it a failure that even the former president admitted he could not solve within his original 6-month timeline. Yun na yung sukatan nila eh. Hindi na solve ng 6 months. Puta, di palpak din pala yung Singapore kasi hanggang ngayon nagwa-war on drugs sila. Continuous po yan dapat. Hindi po yan po pwedeng 6 months lang. Pero, ikumpara nyo po, ano po ang gusto ng mga tao? Yung war on drugs ni Tatay Digong o yung ngayon? Yung ginagawa ni BBM sa droga ngayon? Anytime, ang pipili ng tao yung kay Tatay Digong. Anytime. Lahat naman, pati mga lahat ng driver, grab driver, wala raw silang takot. Sa totoo lang, wala silang takot madaling araw kahit saan magpatid. Bakit? Kasi takot ang kriminal kay Tatay Digong. Wala nga tayong balitang ganito yung mga napas lang ng kung sino-sino. Wala na po yan. Burado na po yan. May isang krimen lang po sa Bulacan. Talaga na syakan lahat ng tao kasi yun yung first time eh. Nagkaroon ng krimen ulit. Na ganyang kalala. Ngayon, lahat na ng dyaryo, panay krimen. Hindi na uli safe. Kaya ano po ang pag ganyan po ang mentalidad, hindi lang po sa pagiging presidente, sa lahat po ng pagiging leader. Hindi po yan maganda eh. Na mentalidad, yung sisisihin mo kagad yung ano. May makita kang problema, lutasin mo kasi leader ka eh. Di ba? Actually sila nasa paglutas pala ng problema. Si Tatay Digong advance eh. Hindi na lang paglutas ng problema eh. Si Tatay Digong, nalulutas niya na yung mga basic na problema. Yung pinauunlad, naroon na siya sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Tayo, back to basic. Ano yung back to basic natin?
Bumalik lang tayo sa mga problema natin kay Pinoy. Droga. Siyempre, hindi kagad babalik dun sa level ni Pinoy kasi ang dami na napatay ni Duterte. Ang dami na napatay nung panahon ni Duterte. Pero yun nga eh, hindi po yun lahat kay Duterte, hindi po yun lahat pulis. Hindi nyo ba naisip na yung mga drug lord, ano sabi ni Duterte? Paano mo malulutas yan nasa gobyerno yung mga kalaban? Gobyerno kalaban niya eh. Ang point dyan, hindi nyo ba naisip na baka marami dyan sa EJK na yan ay likha ng mga sindikato na sa takot nila kay Digong, tinabla na nila yung mga pwedeng magturo sa kanila? Yun yung pinakamalaking kapalpakan dito kay Tulfo. Sige, balik natin sa kanya. Hindi ba senador ka na? Nung namuno si BBM, wala kang kalutasan, wala kang kontribusyon para malutas yung mga problema. Ang kontribusyon mo makisisi pa rin. Palpak na nga na sinisisi niyo yung administrasyon dati. Palpak na nga na isisi ni BBM sa dating administrasyon na mga hindi niya magawa. Tapos ikaw, sumasama ka pa sa kapalpakan. Yan ang mga tool for leadership. Yung isa, bendalo. Ang tapang-tapang kung saan-saan. Pero pagdating sa mga magnanakaw, dehin boki kayo pare-pareho, di ba? May narinig na ba kayong binanata ng mga to, ng magkapatid na Tulfo na utak ng flood control fiasco? Meron na ba kayong nabanggit nyo ba na binanata nila yung alam na alam natin na leader ng mga magnanakaw? Hindi nila kayang banatan yun. Ang kaya nila isisi sa Duterte. Flood control, magbigay kayo ng isang ghost project ng panahon ni Tatay Digong. Wala. Paano mo natiyak ba dong umikot ka ba sa Pilipinas? Hindi mo kinakailangan umikot. Yung mga bayarang media, may makita lang yan na maliit. Ipapalaki na yan. Di ba? Wala silang makita eh. Sa tingin nyo ba may makita yan ng panahon ni Tatay Digong na ghost project? Hindi nila ibabalita yan? Test mic, test mic. Sa tingin ninyo merong palpak na ano? Merong palpak na flood control, hindi nila ibabalita ng mga bayarang media. Puta, yung mga haka-haka nga, binabalita eh. Di ba? Yun nga ninakaw di umano ni BP Sara yung confidential fund, binabalita kahit wala namang ninakaw eh. Yung Dolomite nga, binabantayan nila na matangay, di ba? Tama yun. Oh. Yan pa kaya na makakita sila ng ghost project? Walang ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Dito, sangkatutak ang ghost project. Ang may kasalanan si Tatay Digong. Ang solusyon, bubble gum. Putang, mapapamura ka na lang sa buwisit eh. Kaya etong gobyerno na to, ano na lang yung mema lang, yung may masabi lang na may ginagawa pa sila. Actually, ano na kayo, wala na kayo sa tao. Patapos na talaga. Ito talaga yung naghihintay na lang yung tao kung kailan papalit si BP Sara. Hindi dahil sa kung sa ano pa man.
Dahil sa sakit o kung ano pa mangyari. Kung hindi man sa 2028, si BP Sara pa rin. We can slay her, sabi ni Rizon Tiberos. Talaga? Kaya niyong talunin si BP Sara? Baka nga hindi mo ma-unite yung mga dilawan lang eh. Wag mo nang problemahin. Wag mo nang problemahin yung ay, nawalan ba talaga ako na audio? Kasi si Lovelyn Shibukawa na nagsabi oh. Baka nawala nga. Malikot kasi tayo. Nawawala ang sounds. Hindi nyo na ba napunan, nadadagdagan? Wala na naman. Mic test. Yan. Hindi nyo ba napuna? Nadadagdagan yung ngumunguwi sa gobyerno? Panangiwi na kayo dyan. Ngiwing-ngiwi na kayo. Okay, last topic natin. Ito po, ano lang to kasi reaction ko lang dito kala Tito Soto na nanganganib na yung pagiging pagiging Senate President. Katunayan niya nito kasi hawak nila yung yung binantayan ni Tito Soto, walang iba kundi yung Blue Ribbon eh. Mukhang yan talaga yung pigilan ng Blue Ribbon na malantad ang kanilang amo. Kilala nyo na yung amo niya ni Tito Soto, hindi na natin sasabihin. Yung sinabi niya na, tuta kayo ng tuta, baka si Martin ang tuta ko. Diba sabi niya yun? Baka nga si Martin ang tuta mo. Ikaw ang utak ba ng lahat? Tito Soto. Ito po, si Mig Subiri, JBRs ito, Win Gatchalian, withdraw signatures from draft report implicating Chis Jinggoy, Joel Villanueva. Alam po ninyo, wala po akong pakialam kung magnanakaw yan si Jinggoy, Joel Villanueva at si Chis Escudero. No? Ipakulong ninyo, walang problema. May problema ko kasi bakit sila lang? At bakit taga Bulacan lang? Ang ugnayan nila kasi Bulacan. Di ba? Bulacan lang eh. Ang inimbestigahan nitong Blue Ribbon Committee, Bulacan lang, tapos tumahimik na sila. Nagsasuggest kami lahat to. Wala bang kapalpakan sa ibang bansa, sa ibang lugar pala? Sa ibang parte ng Pilipinas, sa Bulacan lang talaga nagkaroon ng mga nakawan? Antindi nyo naman, kawawa naman yung Bulacan. Talaga? Wala sa ibang lugar? Sa Ilocos man lang. Ayaw niyo imbestigahan? Kawawa naman. Kasi itong involvement ni Jinggoy, ni Joel, tsaka ni Chis Escudero, alam ko sa Bulacan pa rin to eh. Lahat po nagsasabi na mga contractor. Bakit wala po ni isang iniimbestigahan? Wala po ni isang kasi congressman sila. Si De Lima, senador, na imbestigahan ng HOR. Pwede bang imbestigahan? Vice President ka na iniimbestigahan, no? Interparliamentary courtesy. Bakit yung Vice President iniimbestigahan ninyo? Sinabihan nyo pang pusit. Pinakatisay na pusit. Kaya bugok yung nagsabing pusit yan eh. Meron ba pusit na maputi? Okay, anyways. Hindi naman ibig sabihin na iimbestigahan nyo sila. Kinakailangan nila mag-appear doon. Si De Lima ba nag-appear sa investigation ng HOR? Hindi naman eh. Pwede kayong mag-imbestiga nang wala doon yung tao.
Wala man lang congressman, wala man lang bukod sa diskaya. Ibig sabihin, diskaya lang ang tanging contractor na nakipagsabwatan. Kanino sila nakipagsabwatan? Sa sarili lang. Si Diskaya lang ang gumawa ng lahat ng krimen na yan. Bakit siya lang yung contractor? Wala na iba nakipagsabuatan? Kanino nakipagsabuatan? Eto sa tatlo? O, totoo po yan. Pwede po yan. Hindi ko po tinututulan yan. Kung may ebidensya kayo, bakit hindi nyo ipakulong yan tatlo na yan? Kaya lang lahat lahat ng tinuturo, congressman, sabay senador yung senador yung ipapakulong. Ipakulong nyo din. Ipakulong nyo rin yung mga tinuturo na may insertion. Di ba? Okay. Bakit yung tatlong senador lang? Hindi ko po, wala po akong pakialam. Labas po kami dyan eh. Kung magnanakaw yan, yung ibang magnanakaw, paano si Garjola? Laging binabanggit si Garjola. Paano sila Dong Gonzales? Lagi nababanggit yung mga congressman na yan. Nakikita nyo, nawawasak pa yung mga pinagawa nila. Bakit hindi? Wala man lang investigasyon. Wala ni isang investigasyon sa kanila. Lagi sa Bulacan lang yung nakapokus eh. Ibig sabihin ang mga magnanakaw lang, mga Bulacan engineer lang. Paano yung engineer ng Ilocos? Ganito po kasi, no? Pwede naman kasi na nababanggit sila. Ito po magiging hinala namin, no? Pag nababanggit nyo na merong mga, alimbawa, yung 15 kontraktor, nabanggit yan, lagi nababanggit yan, tapos hindi nyo iniimbestigan, ano po hinala namin? Kontraktor, maraming pera eh, di ba? Ano po pwede naming isipin? Sa mga nababanggit na kontraktor tapos ayaw nyo man lang imbitahin. Ang lagay eh. ano po sa tingin nyo isipin namin? Wala, hindi kami mag-iisip na bakit kaya hindi inimbestigan? Bakit kaya Diskaya lang ang inimbestigan? Tsaka alam natin yung Diskaya, hindi nagbigay sa kanila, di ba? Pero sa testimonya ng Diskaya, umaamin sila, oh. Rig. Simula pa lang ng mga anong tawag doon? Doon pa lang sa bago i-award sa yung proyekto, bidding. Sa bidding pa lang, rig na. Di ba sabi? O so may kasabwat na yung mga kontraktor. Kung hindi nyo po sila napapatawag man lang, maliban sa mga kontraktor sa Bulacan, yung mga hindi nakabase sa Bulacan na kontraktor, hindi pa namin nakikita. Ano po ibig sabihin nun? Kaya sila inano yung pangalan, kaya nilagay yung pangalan, meron kayo. Suspect kayo. Suspect kayo. Alam nyo na gagawin. Yun po namin kayo paghinalaan. Kasi ginawa nyo silang suspect tapos wala man lang investigasyon. Bukang bibig ninyo, restitution. Akala nyo naman sa mga Pilipino, mga mukhang pera. Gusto po namin makulong to mga to. Wag na sila magsoli, ikulong nyo na lang. Kaya tanungin ko, ano mas gusto nyo? Magsoli itong mga to? Kaya palpak
tama si Marcoleta, palpak yung restitution ng basehan. Bakit? Nung araw, ang pagkakaalam namin, kahit sa mga pelikula, di ba? Pag meron kang state witness, siya ang susi ng ikareresolba ng krimen. Yung bang mga state witness nyo, sila ang susi para ma-resolve yung krimen? O sino na ngayon yung mastermind? Wala lang. Sino tinuturo nila kung hindi mastermind? Meron kayong dalawa ngayon, si Alcantara at si Bernardo. Ang laki ng papel nila. Sila yung nagsasabi na pinanggagalingan ng mga basura. Ngayon ang tanong, hindi po mali po yung soli-soli na yan. Hindi po magsosoli ng buo yung mga yan. Wala po magsosoli ng buo. Kaya ka state witness, dapat maituturo mo yung mastermind. Sino po yung tinuturo nila? Yung mas mababa sa kanila? Sino tinuturo ni Alcantara? Si Bryce Hernandez. Kaano-ano niya ba si Bryce Hernandez? Tauhan niya. In the first place, kung tauhan mo yan, dapat niresolve mo na lang yan noon pa. Maglalakas loob ba yan si Bryce Hernandez kung hindi ikaw ang amo? Yun ang ituturo mo. Mas mababa sa'yo. Si Bernardo. Sino mastermind? Bakit nyo ginawang state witness? Pag state witness po yan, wala na silang kaso. Kaya ginawang state witness kasi nagsoli. Okay. Hindi po pinauso lang po talaga yan. Dapat wala po niyan. 'Di ba? Dapat wala mo ng solian. Another kaso po yan nang maghabol ka na sa sinoli. Kasi kayo po pinapasok nyo katwiran nila yan para hindi maging state witness yung Diskaya. Hindi ko po pinagtatanggol yung Diskaya. Umamin nga sila ng mga nagbibid-rigging nga sila. Kung ako lang nga masusunod, wala dyan sa mga state witness Ipakulong na lang lahat yan. Kung hindi rin lang nila maituturo yung mastermind, ipakulong na lahat yan. Para saan pa yung Para saan pa yung state witness kung wala kang mapapakulong na mastermind? Ano yun, nililigtas nyo lang? Wala po yung wag po kayo maniwala dyan na dapat yung soli-soli. Wala nga po yan sa batas, sabi ni Marcoleta Sino po kapanipaniwala? Siyempre katwiran lang yan. Di ba dapat magsoli sila? Yung nagsusoli, ibig sabihin may ninakaw talaga niya yun. Nakwenta nyo ba kung magkano yung ninakaw niya? Puta, baka bariya lang yung sinusoli sa inyo. Ano na po tayo? Pwede na po kayong magtanong, magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.